Nang maiparada ni Miguel ang sasakyan sa maluwag na garahe, ay kaagad itong bumaba at tutuloy na sana sa loob ng mapansing nakaupo pa rin si Vanessa sa loob ng sasakyan. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Kunot noong tanong nito nang makalapit sa kanya. Ayokong pumasok dyan. Nakahalukip-kip niyang sagot. Ni hindi ko nga alam kung anong lugar tong pinagdalhan mo sa akin at hindi ko kilala ang mga nakatira dyan. Nagtitimping binuksan ng binata ang pinto ng front seat at nang hindi pa rin siya bumaba ay binuhat na siya nito. Ano ba? Nagpipigla siya. Let me go! Buhat-buhat pa rin siya nito hanggang sa loob ng bahay. Ibinaba lamang siya ni Miguel sa living room nang makita nito ang kaibigang si Franco. Miguel! Napangiting sambit ng lalaki nang makilala ang kanyang kasama. Franco! Nagkamay ang mga ito. Natandaan niyang minsay na ikwento sa kanya ni Miguel kung sino si Franco. Dati nitong kapitbahay ang lalaki sa subdivision. Doon dating nakatira ang pamilya nito. Subalit nang mawala sa car accident ang mga magulang nito, ay ipinagbili ng panganay nitong kapatid ang bahay na iyon. Tumira si Franco at ang kapatid nito sa hasyenda ng abuela nito sa Nueva Ecija. Nakapagbakasyon na rin si Miguel sa hasyendang ito, kaya kilala nito si Doña Elaine Sebastian, ang abuela ni Franco. Subalit hindi nagtagal ay ipinadala ng Doña ang apo sa Amerika upang pag-aralin ng master's degree. Ito ang nakatakdang mamahala ng malawak na hasyendang iyon. Nakasimangot na nakahalukip-kip lamang si Vanessa habang pinagmamasdan ng dalawang lalaki sa walang katapusang balitaan ng mga ito. May kasama ka pala. Pagkaraay saad ni Franco nang mapansin siya. Yeah, I forgot. Napatampal sa noong sagot ni Miguel. She's Vanessa Castillo. Tinignan siya nito ng makahulugan. Wari ipinapahiwatig na mag-behave siya. Vanessa, this is my friend, Franco Sebastian. Inilahad ng lalaki ang palad. How are you? Walang kangiti-ngiti ang mga labing tinugon ng dalaga ang pakikipagkamay nito. Fine. Bakit naman alanganing oras kayo nagpunta rito? Pagkuway usisa ni Franco. Sa tansya niya ay kasing edad lamang ito ni Miguel. Guwapo rin ito, matangkad ngunit moreno ang kulay. Saka ko na ipapaliwanag pare. Muli siya nitong sinulyapan. Pwede bang dito muna kami magstay? Oh sure pare. Nasisiyahang pahayag nito. Mabuti nga yun para may kasama ako eh. Lola Elaine is in Cebu right now. May mahalaga siyang inasikaso. Si kuya naman ay hindi mahagilap dahil sa dami ng commitments nito. I'll take you to your room. Pagkasabi niyon ay tinungo na nito ang matarik at pasikot-sikot na hagdan. Hindi pa sana tatalima si Vanessa nang hilain siya ni Miguel sa kamay. Sumusobra ka na ha? Pabulong niyang sabi rito. Akala mo'y kung sino ka? Nasa pamamahay tayo ng iba, Vanessa. Pabulong din itong paalala. Ayusin mo ang pagkilos mo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na dalhin mo ako dito? Naiinis niyang tanong. I don't like it here. Nabibingi ako sa katahimikan. Ibalik mo na ako sa Maynila. No. Mariin itong tutol. Hinila siya nito papanhik. Isang napakagandang silid ang ibinigay sa kanila ni Franco. Nasa dulo iyon ng mahabang hallway. So guys, feel at home, okay? Nakangiting sabi nito. If you need something, don't hesitate to call. Itinuro nito ang isang pulang push button na katabi ng switch ng ilaw. Just push it. Anito. At maririnig na kayo ng mga katulong sa mansyon. You can also use the intercom. Thanks pare. Nakangiting saad ni Miguel. Teka, have you taken your dinner? No. Prangka ang sagot ni Vanessa. At kanina pa ako nagugutom. All right. Napangiting saad ni Franco. Magpapahanda ako ng pagkain. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng silid at kinabig pasara ang pinto. Tahimik niyang binuksan ang sliding door ng veranda at pinagmasdan ang paligid. Kadiliman ang nakita niya. Nabibingi siya sa katahimikan ng lugar. Hindi pa man niya lubos na sisilayan ng kabuuan ng lugar, ay alam niyang boring sa lugar na yon. Hindi ako makakatagal dito, Miguel. Pagkaraay saad niya, iuwi mo ako sa Maynila bukas na bukas din. Tila walang naririnig na nagdayal ang binata ng mga numero sa cellphone nito habang nakaupo sa couch na nasa tapat ng bintana. Hindi pa rin ito makakontak pagkatapos ng ilang attempts. See? Nakapamaywang niyang sabi. Walang signal. How would I be able to talk to my friends? Mas mabuti para hindi kayo magkaroon ng communication ng mga kaibigan mo. Hindi ako makakapayag, Miguel, sa gusto mo. Bahala ka.
Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang intercom. "The table is ready." Narinig nilang anunsyo ni Franco. Pinindot ni Miguel ang answer button. "Sige pare, bababa na kami." Sinulyapan pa siya nito bago lumabas ng pintuan. Tahimik na sumunod lang siya rito. Hindi masyadong nakapagkwentuhan sina Miguel at Franco sa harap ng komedor dahil sa presensya ni Vanessa. Pagkatapos kumain ay bumalik na silang dalawa sa silid. "Bukas na lang natin ipagpatuloy ang balitaan natin pare," sabi ni Franco bago pumasok sa silid nito. "It's too late at alam kong pagod kayo sa biyahe." "Thanks pare," sabi ni Miguel. Kasama na ulit niya ito sa iisang silid. Naupo siya sa gilid ng kama na hindi alam kung ano ang gagawin. Nagtungo naman ito sa veranda at narinig niyang tinawagan sa cellphone ng mga magulang niya. Sa wakas ay may signal doon at kaagad itong nakakontact. "Kasama ko ho ngayon si Vanessa," pagbibigay alam ni Miguel sa mag-asawang Castillo. "Nasa isang hacienda kami, but don't worry, we're fine here. First thing in the morning ay luluwas ako para kumuha ng mga gamit. Nais ko siyang ilayo sa mga kaibigan niya." Marahil ay